Hey guys, Edner here, and for today's video is I will gonna show you on how to process your Marina Professional License ID or ito. So I have received this, or I already processed this one nung tapos nung practical assessment. So hindi pa ako nakapag COC and then nakuha ko na agad to. So I will gonna show you how to get your Marina Professional License ID even if you don't have a COC or still yung COC nyo is processing pa. So let's watch this video. Okay, so yeah, punta tayo sa Marina mismo account natin. Ayan, sorry na tayo sa Marina mismo account natin. So sabay na kakalam, punta kayo sa Google Chrome nyo, tapos search nyo Marina mismo. Click na yung unang lumalabas na result, tapos ito yung magiging sa homepage, yung magiging itsura, homepage ng Marina mismo account nyo. Pagkatapos, since kukuha tayo ng Marina Licensure, Marina Professional License ID, ito yung i-click natin, select transactions, itong green sa gilid. Tapos, ayan, makita natin examination, Marina Professional License ID, certification, legal clearance. So, dito sa Marina Professional License ID, click nyo lang yan. Pagkatapos, click nyo yung issuance. So, issuance is it's for first time na nag-apply. Renewal, it's for basically nag-renew ka dahil pa-expire na yung ID mo. Reprinting naman is kapag may mga mali na information na na-print. So, for reprinting or kailangan i-reprint ulit, kailangan print ulit. So, ito lang reprinting. So, since first timer tayo, so click issuance and then select document type. So since meron na akong file nito sa Engine Watchkeeping, so hindi ako pwedeng mag-file ulit ng Engine Watchkeeping kasi bawal yung duplicate. Example natin is yung navigational watch. So click natin navigational watch. Pagkatapos, I hereby declare that my profile service records is updated. Tapos click mo yung proceed. Next, ito na yung magiging itsura niya for requirements completion. So sa requirements completion, yan, transaction name, transaction type, transaction documents, status, naka-draft pa yan kasi wala pa tayong upload na documents, tapos remarks for requirements completion. So scroll kayo sa baba, makita ninyo may tatlo tayo na kailangan nating fill outan, pero yung totoo niyan is dalawa lang talaga. So explain ko. Una is kapag may COC ka or Certificate of Competency. So paano to makuha yung COC? So sa requirements ng COC guys is kailangan pasado ka sa theoretical exam, either bridge, navigational watchkeeping or engineering watchkeeping. Tapos, kailangan meron ka ng or nakapasa ka na sa practical assessment nyo. So, dapat yung result is encoded by your training center sa Marina mismo account nyo. So, yan yung requirements para makakuha kayo ng COC. Ano nitong PRC guys, it's basically dati pa to kasi yung Marina na nasa PRC yan dati. Tapos, ngayon lang siya parang tinanggal sa PRC and then this Marina is a standalone agency and then under the Department of Transportation, DOTR. So, highlight natin yung COC lang. So, yun lang. Dapat pasado ka na sa theoretical exam, either engine or navigational. Dapat pasado ka na sa practical assessment. Dapat na-encode na yan ng training center sa mismo account nyo. And then, pangalawa is ito, dapat may 2x2 kayo na photo or picture. And then, dapat nakuha siya within last 6 months. And then, proper shoulder board, appropriate to rank. So, bakit dalawa yung bara natin for OIC? Kasi guys, if OIC tayo, dalawa na yung license na nakuha natin. It's either kapag sa makina ka, 4th engineer and 3rd engineer. Kapag sa taas ka naman, it's either 3rd officer and 2nd officer. So, pwede kang sumampa as 2nd officer diretso, pwede kang sumampa as 3rd engineer diretso. Since dalawa na yung license na nakuha natin pag pasado tayo sa OIC. Ngayon, pag gusto nyo mag-proceed sa chief engineer and captain, so kailangan nyo ulit mag-exam ulit for management level. So sa management, pwede na kayong mag-second engineer and mag-chief engineer kasi dalawang license na rin yung nakuha nyo once makapasa kayo sa management level. Yun yung reason bakit dalawa yung shoulder board natin kahit OIC passer tayo. Okay, so next is ito. Ito yung kinuha ko guys for non-holders of COC. So basically non-holders, so wala ka pang COC, hindi ka pa nakapag-process. Pero tapos ka na sa, nakalagay dito, theoretical exam, pasado ka na sa theoretical exam nyo, either engine ka or sa navigational ka. And then dapat pasado ka na sa practical assessment and then na-encode na yan ng training center sa Marina mismo account nyo. And plus, may plus pa na requirements which is yung Certificate of Sea Service. So yun yung kailangan natin para sa mga non-holders of COC. Sama sa akin na wala pa akong COC and on-process pa yung processing pa yung COC ko. So yun, nag-upload ako ng theoretical examination result, tapos yung practical assessment result, tapos na-encode na rin ang training center sa Marina mismo account ko, and then yung Sea Service certificate ko in which makukuha mo ito sa company nyo. So yun lang. Ngayon, first question, since navigational yung example natin, sir,
Pwede bang kumuha kahit wala pang GOC or GMDSS na exam? Yes, pwedeng kumuha kasi makikita naman dito, di ba, wala naman nakalagay ito na kailangan GOC and GMDSS holder ka or passer ka. Kailangan lang dito is theoretical exam passer ka and practical assessment passer ka. Yun yung kailangan natin dito. So, yeah. No need na GOC holder ka or GMDSS holder ka as long as theoretical examination, pasado ka sa theoretical examination and pasado ka sa practical assessment plus meron kang certificate of service is goods na talaga yan. Ngayon, yung tanong, sir, ano naman next niyan? So kapag ma-fill out natin lahat ng ito, click lang natin yung submit. Ngayon, pag maklik natin yung submit guys, so parang maglalagay dyan kung saan branch ka kukuha, ano yung slot na kukunin mo. So sa branch guys, pwede kayong sa Manila, sa Cebu, sa Davao, depende kung saan kayo naka-base ngayon. And then for the slot naman guys is para siyang passport. So makikita nyo lang yung available na slot pag may bakante. So sa slot is okay, may slot na. Tapos tanong nyo, sir, anong kailangan namin gawin sa slot na yun? So guys, sa slot na yun, kailangan yung mag-appear sa Marina or sa branch ng Marina kasi doon nila i-evaluate yung mga requirements and then doon din nila i-evaluate yung mga information nyo. And then guys, yung bayad pala nito is 250 pesos for the ID alone and then 50 pesos naman for the processing in which GCash nyo babayaran. So sir, paano sir? Nag face-to-face kami dun sa Marina tapos bawal ba yung cash? Yes, bawal ang cash sa Marina kasi GCash lang talaga yung kailangan nating mode of payment. So bawal sa tumanggap ng cash kasi diretso talaga yan sa main or sa NCR yung payment natin. Kailangan talaga ng GCash. So 250 sa ID plus 50 for the processing fee or charge is 300. So kailangan nyo magpa-cash in muna ng 300 bago kayo pumunta sa Marina branch. And then sir, ano yung mga kailangan naming dalhin? So guys, bukod sa mga documents nito, wala na kayong ibang dadalhin. Yung sarili nyo lang talaga tsaka ballpen. Yun lang. Kasi no need na magdala ng COC, no need na magdala ng theoretical exam passer tsaka practical assessment na certificate kasi makikita nila yan dito mismo sa mismo account natin. Makikita nila yan. So, dyan nila i-evaluate kung meron ka ba talaga, kung pasado ka ba talaga sa theoretical exam, kung pasado ka ba sa practical assessment, makikita nila yan. Kaya wala ka ng ibang dapat na dalhin, kundi sarili mo lang, tsaka yung ballpen. And then, take note, kapag magre-report kayo sa Marina, kailangan naka-proper haircut kayo. So, bawal yung mataas yung buhok. Dapat walang mustache. Dapat professional yung attire nyo. So, not necessarily mag-type B. Pwede kayong mag-pants, mag-shoes, and mag-t-shirt or polo shirt. As long as decent yung attire nyo. So, pwede yan. And then, ano pa yung tanong? Sir, ilang oras ba yung processing time? Actually, yung processing time lang kumuha ko is 2 to 3 hours. Na-release siya 3 hours. Na-process siya, minutes lang processing, and then yung reprinting yung medyo natagalan kami. Kasi hindi nila ibibigay isa-isa. Binibigay nila yung yung by group. So, 10 kami nun. Kaya nung na-print na yung first 10, so yun, nirelease na nila. So, inabot ng halos 3 oras talaga. Not totally 3 oras, pero halos 3 oras yung processing. And na-release siya. So, makikita lang dito, for example, status naka-draft pa. Pag sinabit mo to, status nito is for final evaluation. And then sa final evaluation, guys, kapag nag-report kayo sa Manila, dun lang talaga ma-change yan into successful. Kasi dun na nila ipaprocess yun face-to-face. So, I hope I made everything clear. And guys, don't forget to subscribe on my YouTube channel, my Facebook page, Edner, my TikTok account, Edner, my Instagram, Edner, my Threads, Edner. Kasi doon ko i-upload yung mga videos ko na mga vlogs like this one. So, please support me. And thank you for those na nag-support sa akin since day 1. And I hope that I made everything clear about this video. And I hope na natulungan ko kayo. And if you guys needed some help, clarifications, inquiries, violent reactions, you can message my page, not my TikTok kasi hindi ako masyadong nag-open ng TikTok, pero you can message me on my Facebook page. So I hope I made everything clear, and if wala nang questions, so dito lang tayo, and I hope everything's clear and have a great day ahead. Ingat!